Alright. Maganda kayong lahat, mga kababayan, mga amigo. Magandang araw, magandang gabi, magandang kung tanghali, kung anumang oras kung saan lupalot man kayo ng mundo nandun. Maganda kayong lahat. Sandali lang, ha? Alright. Nahapyawan ko to, mga kababayan. Itong programa ni Kong Marcoleta. Biglang nagka-interest ako kasi ang naging topic niya rito, mga kababayan, ay si Rapi Tukmol, yung kanyang programang alam na natin, siyempre yung napakagaling na Rapi Tukmol in action. Ngayon, naisip ko, maganda-ganda itong para ma-share natin sa ating mga kababayan, lalo na dun sa mga bulag na mga, alam na, mga tagasunod dito, mga tulpunatics, na hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa magising-gising. Baka sakali, dahil dito sa programang to ni Marcoleta, magising sila ng kahit konti man lang, ha? Panoorin natin para malaman natin, ha, mga amigo. Ayan. Panoorin natin. Ano ha? Pag-usapan nga po natin ito kasi mukhang marami na pong nagpaparating sa ating palatuntunan. Nagiging concern din po nila. Yeah. Dati po parang nagdadalawang isip pa nga tayong pansinin ito. Pero padami na hunang padami sa bawat araw na lumilipas. Ito po bang, paano ko ba tatawagin? Senador po ngayon, pero dati siyang, hanggang ngayon kasi vlogger pa rin siya, at broadcaster po. Ayaw pa, mga kababayan, pangalanan, ha? Nitong, di ko alam kung ano pangalan nitong isang to. Ayaw pa pangalanan, si Rapi Tukmol. Halatang-halata naman na si Rapi Tukmol lang ang pero mamaya sa bandang huli, babanggitin din nila ha? Sige, tuloy lang natin para maganda-ganda, ha? Medyo ito, ang tingin ko dito parang napupulan na rin nila na medyo may mali dito sa programa ni Rapi Tukmol. Tuloy natin. Nalaking ko, nahihirapan ako i-distingue kasi kung talagang vlogger, senador. Pero ngayon po, senador po siya at vlogger. Hanggang ngayon po, vlogger pa rin. At akto na po siya bilang isang senador, Kong. Ano ha? Ang tinatanong ng ating mga kababayan, kasi kahit siya nasa Senado ngayon, parang pakiramdam niya, siya ay vlogger pa rin kung anong ginagawa sa kanyang pagbablog at sa kanyang pong radio program or TV program, nadadala niya sa kanyang pagiging isang senador, Kong. Yun po ang concern ng ating mga taga-subaybay. Pero problema nila dyan? Hindi, ang sabi nila, tama ba yung ginagawang ganyan? Kung minsan para bagang ipinapahiya po yung mga taong kanyang iniimbitahan, hindi naman yung mga pangkarimang tao, iba nga po Yan ang sinasabi ko, di ba? Napupunan nila na hindi na tama na yung iniimbitahan nga niya sa kanyang programa, hinihiyan niya lang. Di ba? Yung pa lang yan, ha? Yung pa lang yung unang pinupunturi nito dito, ha? Tuloy natin. Mga multi-billionaire pa kinikilala sa ating bansa. Yan. Meron po mga general, meron po mga doktor, mga opisyal ng bayan. Yan. Ang dating ko parang well, ang sabi niya, parang siya daw nagiging boss ng taong bayan. Pero ang tanong nila, pag inisip nila mabuti, tama pa ba yung ganitong mga aktwasyon? Tama pa ba? Yan, yun nga ang tanong, di ba? Ako, sa simula pa lang, alam kong maling-mali na talaga. Ha? Talagang palpak ang entrevista na Tukmol. Tuloy mo, sige, tuloy mo. Ito mga ganitong gawin. Pero dyan, di ba, ang patakaran natin sa programang ito pagka Biyernes puro magagaan na subject matter ang ating tatanungin. Tama po naman kayo dyan, pero minsan po mayroon talagang hindi maiiwasan Kasi, ito medyo, sa tono ng mga tanong mo, masasabi ko ito'y maselan na subject matter. Oo po, tama kayo dyan. Dito,
isa lang ang ibig sabihin nito. Medyo si Marcoleta, como colleagues niya yung babanatan nila sa Congress, syempre, colleagues nila yan, pare-pareho silang mambabatas. Medyo nag-iingat pa dito si Marcoleta. Alam naman natin yan, parang siyempre may respeto. Yun ang tama sa isang mga mambabatas eh. May respeto pa kahit na bibira siya, pero may respeto pa rin. Yan ang dapat sa isang mambabatas na kailangan natin eh. Hindi mga, katulad ng mga Bruce kung walang alam. O, yan. Tuloy natin. Malalim ito at siguro baka gusto mong gumawa muna tayo ng konting pagbababala. Halimbawa, bato-bato sa langit. Ang tamaan. Kahit mapukulan, ay huwag magalit. Ayan, particular na po. At ngayon ka lang, Kong, sa tingin ko may kasi di ko naman inaasahan na may magtatanong na ganyan. Sige. Ang buong akala ko, maraming kagaya ng sinabi mo, maraming nag-aatubili. Ngunit siguro, dumami ba yan? Yun na nga po, yun magpapalating sa ating paratuto. At tsaka ngayon ko, baka malamang magkaka-interested po mga vlogger. Baka mamaya, may mga reaction video sila at gamitin itong ating palatuntunan. Ayan, katulad ko, pasensya na kayo. Medyo ginamit ko. Pero, ginamit ko man ang inyong palatuntunan na yan, maganda ang aking intensyon. Para mas marami ang makapanood sa inyo na kasi meron talagang malalaman at matutunan ng ating mga kababayan. Lalo na yung mga bulag sa katotohanan. Ayan. Bilang naman yun eh. Sige. Inihirap ko kayo O sige. Gusto ko lang makatulong yan. Sige. Tuloy natin. Alam mo, dyan, ako, ang masasabi ko dyan, kaya siguro nagkaroon ng ganyang programa ay bakit? Nagsasalamin siguro ng kahinaan ng ating mga institutions. Ano? So parang okay. Tama yan kasi kaya nagkaroon ng ganyang program na ginusto ng puntahan ng mga tao ay dahil nga sa maraming diferensya ang mga ahensya ng ating gobyerno. Baga, naghahanap sila ng katulad ng pinangangalandakan nga nitong si Rapi Tukmol na Tulfo Brand of Justice na mabilis na makakuha ng justisya kung ano man na halos hindi na dumadaan sa due process kasi nga si cut the process yan ngayon tama ba o may maganda bang idudulot yung programa niya yan ang dapat nating malaman at alam kong masasagot mo yan Marcoleta. Okay. Sige, tuloy natin. Social problem na ba ito ko? Magkakaroon ng relasyon sa problemang panlipunan kasi yung mga sinasabi mong nagsisipunta sa kanya at nag-uulat sa kanya kay Tukmol, kagaya ng pinakikita mo sa akin kanina ay naghahanap ng kasagutan kasi naghahanap ng access sa ating justice system. Isa po yan. Yan ang institusyon na nakalatag sa ating demokrasya, sa ating lipunan, sa ating pamahalaan. Ngunit bakit nababypass ito? Okay. Halimbawa, doon na nagkaroon ng dispute yung mag-asawa. Opo, yan. Pangkaraniwan. Ang binabanggit mo ba yung programa na pangkaraniwan ng pinag-uusapan, naging byword nga yan, na ito, nagkaroon ng problema, marital problem, marital dispute. At pumunta nga kay Senador Tulfo. Ano na? Ayan na. Binanggit na. Kanina, medyo parang atubili pa silang banggitin ng pangalan ni Tukmol. Ayan na, binanggit na. At syempre, alam natin yung away mag-asawa, saan pa pupunta? Di kay Tukmol. Sige, tuloy natin. Nangyari sa ating katarungang pambarangay din. Tama. Kasi ang ating batas nakalagay, domestic problem ng mag-asawa o yung magkakabarangay, ang unang frontliner, yung unang handler dyan, yung katarungang pambarangay. Tama po kayo. So, yan. Di ba? Yan ang isa sa nababypass niya, yung ating barangay. Tsaka,
Siyempre, sa barangay, medyo may privacy pa ng konti dun eh. Kasi nga, meron tayong iniingatang reputasyon dyan sa kahit mag-asawa yan, kung sakali man din talagang hindi na dumating doon sa worst situation na hindi naman mapagkasundo at talagang tuloy na maghihiwalay, protektado pa rin sila, both parties. Lalo na yung mga anak nila, kung meron man. Di ba? May pinoproteksyonan yung batas. Di ba? Ikumpara mo ngayon yan, pagka nakitukmol na, wala nang privacy doon. Ang reputasyon mo doon, wala na. Wasak na, durog na. Ng buong, hindi lang nung kung sino man ang lalapit sa programa ni Tukmol, kundi buong angka na yun ang masisira ang reputasyon. Yun ang punto ko doon. Tuloy mo. Yung sinasabi ba natin ay hindi na pinagtitiwalaan yung ating barangay justice system? Well, amin natin hindi. Kung mukhang dumating po sa ganung punto, parang talagang naiba nga, hindi na sila lumalapit dyan. So sige, palagay mo medyo humina yun. Sa lahat ba ng pagkakataon, mahina? Wala bang barangay nakagagawa ng tungkulin nila na payapain Hindi. Tama si Marcoleta. How many thousands ang barangay natin sa buong Pilipinas? Kung merong mga barangay na mahina talaga, na hindi nagagawa yung trabaho nila sa mga kabarangay nila, ilan lang yun. Marami pa rin barangay na pag lumapit ka dyan, mariresolve yung problema nyo dyan. Hindi po pwedeng pambarangay nga lang muna yan eh. Di ba? Basta mga domestic na ganyan, problem, lalo na marital problem, sa barangay muna yan. Unless, kung meron ng krimen, kung away-away lang na katulad nung napapanood natin kay Tukmol, ano ba naman yun, nagbabangayan lang doon. Nagpakulo mo. Sige, tuloy natin. Bawa yung nag-aaway ng mag-asawa. Well, out of 42,000 barangay siguro ko, meron naman, kung naniniwala, meron naman talaga. Halimbawa, meron tayong kung pag-uusapan naman na employee-employer relations. Alam mo, yung ating NLRC, meron Yes. As a quasi-judicial body, meron silang tinatawag na parang SENA ito yung first entry approach. Na kung saan nagkakaroon ng alternative dispute resolution. Yes. So, pwedeng conciliation, pwedeng mediation, pwedeng arbitration. Ang pinag-iba nga lang dito sa binabanggit mo ngayon na subject matter na maraming nako-concern na dito. Yung technical na gawain ng mediation, conciliation, or arbitration, ito yung mga alternative dispute resolution. Ito yung nananatiling confidential Hindi naman ito. Tama. Kasi pag dinala mo nga naman kay Tukmol, wala nang confidentiality doon. Bulgar na yun Kumbaga, nasisira na ang katulad ng employee-employer. Marami nang nadadamay, kumbaga, sa sitwasyon na kung tutusin, isa lang siyang maliit na problema na kayang solusyonan man ng mga ahensya ng gobyerno natin, lalo lang lumalaki yung problema, tingin ko. Parang ganun ang gustong ipunto nito si Marcoleta. Tingnan natin, tuloy natin. Ginagawang public kinakailangan ang karangalan ng bawat isa ay napoproteksyonan. Dito sa sinasabi mo, alam mo, masasabi natin, hindi siya pwedeng, yung halimbawa, yung pagbablock ni Senador Tulfo o yung kanyang ginagawa na pagtulong di umano sa mga merong problema. Isa siyang masasabi nating substitute Parang hindi mo pwedeng i-substitute yung justice system. Yung justice system ang parami. Yes. Tama. Pwede ba naman maging yung rapid Tukmolin action maging substitute sa judicial system natin? Hindi po pwede yun unang-una, wala naman siya, hindi siya authorized. Yung programa niya hindi rin authorized, lalo na siya
para gawin ang trabaho ng judiciary. Napakasimple nun, hindi ba? So, wala siyang karapatan doon. Sige, tuloy mo Ganyan. Kinakailangan na observe mo yung due process. Due process mo. Kailangan parehas. Parehas mong nakikita ang magkabilang panig. Yung magkabilang panig. Opo. Sa panig nung pagbablog ni Senador Tulfo, maaaring hindi nangyayari yun. Kasi merong napapahiya eh. Ay, opo. Merong natutuwa, depende kung saan panig yung natutuwa. Kunwari yung mag-asawa. Tinawag. Pagkatapos, pagka hindi mo ganyan, paano ba yung paraan? Yung karaniwang mga alam ko, may nagkakapahiyahan dito, kaya pinipilit nung mag-asawa na pumunta nun para sa ganun, masermonan yung asawa. Ayun naman po. Kung halimbawa naman, yung pala ang purpose pagpunta kay Tukmol. Nung mag-asawa nag-aaway, halimbawa, kung babae yung pumunta kay Tukmol, siguro, hindi makalaban dun sa lalaki, sa asawa, pupunta kay Tukmol para makaganti. Maipahiya yung asawa o mapasermonan kay Tukmol. Diyos ko, napakababaw po. Di ba pambarangay na pambarangay lang yun talaga? Bakit kailangan kay Tukmol pumunta at i-broadcast sa buong mundo yung ganon? Kung minsan yung mga kababayan din natin, hindi ko rin maintindihan kung kulang kasi sila sa sa kaalaman. Yun ang problema dito kulang sa knowledge power ng ating mga kababayan. Tuloy natin. Public servant naman, para matawagan ng pansin ng public servant at para mapahiya. Alam mo, itong paraan na to, hindi ito ang hinihingi ng mga patakaran ng ating judicial system. Kailangan yung observance ng due process. Pareho dapat ang pagtingin mo, yung pag-ventilate ng mga facts, pati ang pagpoproseso mo, dapat parehas ka. So dapat ganun pala ito tinatrato. Kay Tukmol, hindi ganon. Ang nangyayari nga kay Tukmol, kung sino yung pumunta sa programa niya, yung content niya, yun na yun. Doon na siya nakakampi. So, paano mo isa-substitute yun sa judicial system natin? Bias na siya, antimano. Karamihan niya, gano'n. Ako, bibira yung, parang mabibira ko sa, isa dalawa lang yung nakita ko dyan na medyo siya gumitna o hindi niya pinaburan yung complainant niya. Basta kadalasan yan, doon siya lagi sa kung sino yung complainant na nandun sa kanya. Kaya, naknang puta, walang kakwenta-kwenta talaga. Masisira ang ating judicial system. Tingnan mo, tuloy natin. Ganun ang trato ngayon. Kung halimbawa, ikaw yung gumagawa niya, so ikaw ang prosecutor, ikaw ang judge, hindi pwede yun Kaya sa justice system natin, merong prosecutor, merong defense counsel, merong juez na mamamagitan. All in observance of due process. Pag nagpasayihan ito, technically, parang hindi... Paano mo isa-substitute yun? Hindi pwede. Hindi pwede. Yun, nagiging public, nakakalantare ang mga kaso. Alam mo, kapag ka ganun, sa tingin ko, imbes na nakakatulong ka, palagay ko, lalo kang nakagagawa ng mali Kasi... Tama. Diba? Hindi nakakatulong talaga yon. Kasi nga, unang-una, parang may nababiolate ka na sa ating judiciary. Di ba? Dahil hindi ka naman, hindi ka otorisado para pumapil ng gampanan mo yung ganung trabaho. Kung ano man ang tawag niya doon. Kung para sa kanya kung public service sa kanya kuno yun. Ako na, hindi ko maintindihan. Dahil nga, hindi naman nakakatulong kung tutusin nakaka-perwisyo pa tuloy natin. Public. May napapahiya, may na-humiliate. Kung minsan kasi yung process, makikita mo, abusive. It can be abuse. Oppressive. At hindi naman impartial. Sabi ko nga sa'yo, wala namang ebidensyang ilalatag doon. Yes. Ang West, titingin sa... Yan ang sinasabi ko nga sa program ni Tulfo. Kung ano-ano lang yung mga dala-dala ron na hindi mo maituturing naman ng ebidensya, dahil kulang-kulang, pagkatapos
yung sa kabilang side, hindi naman nakakapagpakita ng ebidensya, anong babalansihin mo ron? Ha? Bilang mediator ka, kung ang programa mo gusto mong mapag-ayos yung isang magkabilang grupo, dapat alam mo yung ginagawa mo. Dapat nasa gitna ka. Both parties ang pinakikinggan doon. Hindi yung one-sided siya kaagad. Naku, anak ng tipaklo mo. Maniniwala agad siya dun sa kung ano yung sinumbong sa kanya. Na parang bang nandun siya at paniwala na agad siya. Sige, tuloy natin. Makita ng ebidensya, i-assess niya, susuriin niya. Ano susuriin niya? Sa mga pin, sa kawalan ng ganito, mapanganib yung ganong klaseng pamamaraan na maaaring sinasabi mo, ako po'y pantulong, ako po'y pinupuntahan. Ngunit, hindi mo pwedeng i-substitute yung judicial and prosecutorial process ng government. Tama. Ito refleksyon ng kahinaan ng institusyon natin. Ayun. Ang nababypass, ang lalong humihina ang institusyon natin sapagkat binabypass mo. Yun ay isang epekto ng ginagawa ni Tukmol sa kanyang rapid Tukmol in action. Humihina na nga yung ating mga institusyon. Siyempre, siguro, hindi natin masasabi dahil meron talaga tayong mga taga-gobyerno na medyo tamad, hindi nagtatrabaho, hindi ginagawa ng tama yung mga trabaho nila. Sa maraming factor yan. Pero, dahil sa ginagawa ni Tukmol, lalo siyang humihina kasi minsan kadalasan sinisiraan pa niya yung mga ahensya ng gobyerno natin. Para lang, siya yung mag-shine, siya yung maging bida. Naku po, ayun. Di ba, pansariling interest niya lang yun? Yun ang, ewan ko, makikita ni Marcoleta yung mamaya. Tuloy natin. Sabi ko dyan, wala akong personal na issue laban kay Senador Tulfo. Ngunit, sa nakikita ko, yung pamamaraan na yan, it does more harm than good. Yes. Kasi, hindi naman yung conciliation na hindi mapapayapa eh. Tama. Hindi mapapayapa. Walang kalutasan talagang makikita. Pero ang sabi kasi ng iba, hindi, Jen at Kong, kasi doon pag lumapit kami, mabilis eh. Sa loob ng isang oras na ng kanyang programa, nasasagot agad kami. Halimbawa kami, hindi kami pinasweldo. Guardia kami, halimbawa, ilang buwan kami napakababa ng sahod. Kapag tinawagan po yung hepe namin, natatakot eh. Kaya ang nangyayari ngayon, lahat ng benepisyo namin na ibibigay, at kung ano-ano pa, tsaka... Palagay mo na nangyari yun. Halimbawa, nangyari, isolated case. Yung boss mo na sinumbong mo sa kanya, halimbawa, magtatanim siya ng galit sa'yo. Maring... Di ang nangyari, natulungan mo ng konting solusyon sa problema, yung lumapit sa'yo na yun, halimbawa, yung sinasample nila, nagwardya, pero nakapag-create ka ng panibagong problema dahil hindi naman magkakaroon na reconciliation yun eh. Napwersa mo yung tao sa gusto mangyari ng isa, pero meron nagawang problemang panibago yon. Na maaaring yung problema nangyari na nagawa na yon dahil sa pangingialam mo, mas lalong malaking problema pa ang mga in the future ang mangyayari doon sa tao na yon, sa sitwasyon na yon. Tuloy natin. Hindi galit, ngunit hindi ka na niya siguro titignan, kagaya ng yung pagtingin niya dati na isang mabuti kang tauhan, halimbawa, sapagkat gumawa ka ng paraan na imbes na halimbawa kausapin mo siya, daanan ninyo sa conciliation, sa in short, meron kayong problema na dapat pag-uusapan nyo na lang, yung employer to employee, ganyan. Dinala mo kay Tukmol dahil gusto mo ng mabilisang aksyon na pabor sa'yo, pero yung ginawa naman ni Tukmol, pinaburang ka, nasunod yung gusto mo, paano naman yung kabilang side? Yun ang pinupunto ni Marcoleta rito. Natural, napahiya mo yung isang tao,
wala nang katapusan yung problema niyong dalawa. Hindi rin kayo nagkaayos. At sa tingin mo ba, kung sakaling magkakasama pa kayo sa trabaho noon, hindi na kayo magkakaroon uli ng problema dahil sa ginawa mo na yan sa kanya? Ay, di ba? Di walang walang katiwasayan doon. Lalo ka lang nagkaroon ng mas malaki pa sigurong problema in the future. Yun ang point doon na hindi nakikita ng ating mga kababayang tulponatics. Simple lang yan. Tingnan natin. Na maliwanag na maayos na walang mapapahiya. Hindi ganun ang ginawa mo Maaring ang isang partido ay nagkaroon ng madaliang resolusyon sa panig na yun. Ngunit yung kabilang partido ay merong problema doon. Nagkaroon naman ng masamang impresyon yung kabila. So, ano ngayon ang epekto sa lipunan as a whole? Diba? So, hindi nagkakaroon ng estabilidad ngayon. Nagiging public ang pagre-resolve. Hindi ganon yung patakaran ng ating judicial system. Yan, maliwanag, di ba? Nakita nyo ang naging epekto, malaking epekto sa buong judicial system, sa buong bansa. Kasi nga, ganon ang naging sistema. Yung ganong problema, employer to employee, i-broadcast mo. Paano pa iiral ang due process ng ating justice system? Magugulo. Ang tao ngayon, malilito. Magkakaroon ng kalituhan. Hindi na alam kung anong talagang tama at dapat gawin, kung saan sila tama dapat pumunta. Di ba? Kasi nga, naging panggulo tong tukmulin action tuloy natin. Meron pa pong halimbawa, isang motorista na inapi ng isang otoridad, law enforcer o policeman. Sa tingin mo niya, iaping-api yung isang driver Kaya, parang baga itong driver na ito, nakikita niya na makakakuha siya ng katarungan pag humingi siya ng tulong. So, paano na nangyari ngayon sa ating kapulisan? Yung opisina ng pulis natin, doon ka magsusumbong doon ka maghahain ng complaint. Kaya nga, madali naman yan. Magpapablatter ka rito. Iahain mo. Ngayon, dapat, kumos yung mga pulis na yan, ang may mandato talaga para sa ganito. Ikaw ang sumbungan talaga Sa mga tweets, sa isang araw, siguro ang daming sumbong sa'yo. Ako, naniniwala ako na mas may karapatan itong mga pulis na ito na gumawa ng programa at makiusap sa TV5 halimbawa at anumang klaseng television. Silang gumawa ng programa. Kasi sila yung marami. Halimbawa, isumbong mo kay mamang pulis. Pwede nga naman, di ba? Yes, tama. Unang-una, sila yung may otoridad. Kaya, mas maganda pa nga, imbis na yung magkaroon ng rapid tukmulin action, magkaroon na lang ng sumbungan sa mga pulis. Ganon. Di, kahit kapwa pulis mo, ang isusumbong mo doon, pwede yun. Pwede. At least, legal yon, may authority sila at may dokumentong mangyayari, di ba? Kumbaga nasa tamang direksyon ang magiging resolusyon ng kaso kung ano man yon. Tuloy natin. Kasi meron silang mandato Yes. Kasi yung pagbablog ni Senador Tulfo, walang mandate yun So, ano kasi nga, vlogger lang to si Tukmul Yun ang sinasabi ko. Bakit ang tao ngayon napapunta at lumalapit sa vlogger na si Tukmul? Vlogger lang yun at pinagkakakitaan lang sila noon. Yun ang pinaka-simpleng analysis dun Tapos, karamihan naman ng lumalapit sa kanya doon, nire-repair lang niya. Sa ahensya din ng gobyerno. Kaya, hindi ko makita. Ang hinahype lang niya dyan, yung mga kasong magkakaroon ng mga million views, yung mga viral. Yan. Para mas malaki kita. Yun ang i-airy lang niya dyan. Yung talagang, in short, pera-pera yan Paki rapid tukmulin action na yan Kasi nga, vlogger yan.
Napakalinaw, vlogger. Si Rapi Tukmol. Vlogger na naging senador. Ayun. Yung legal personality? Ano yung legal authority niya para mag-resolve ng internal disputes? Yes, wala. Halimbawa, nakipag-usap yung dalawang partido sa harap niya, nagpirmahan. Yung bang dokumento na yun, merong legal bearing? Wala. Wala na. Kahit pirmahan ni Rapi Tukmol yun, yung dokumento yun, walang bearing yun. Dahil hindi nga siya authorized, wala siyang otoridad na gampanan yung ganung trabaho. Alam kong tipaklo mo. Hindi siya authorized eh. Bali, wala. Di ba? Hindi mo pwedeng gamitin yung kung ano man napagkasunduan nyo doon sa programa ni Rapi Tukmol na yun, sa YouTube channel niya na yun, sa kanyang pagbablog. Napatipakulo mo. Hindi ba hindi yun kahit saan? Sapagkat, walang authority eh. Walang legal basis. Yan ang nakikita ko. So, sana na nasasagot natin yung tinatanong ng mga kababayan natin sa pusulat sa'yo. Pero ang tanong nito, kung bakit kaya tayo nahulog sa ganong sitwasyon? Na ang tao, sa halip na sundin yung mga prosesong binabanggit natin, hindi lang sa kanya, kundi sa iba pa po mga... Kasi nga, humina na nga, katulad nga sinabi ni Marcoleta kanina, humina na yung ating mga institusyon, yung ating mga ahensya ng gobyerno, na nawawalan na babawasan ng tiwala ang mga taong bayan sa ating mga ahensya ng gobyerno dahil nga aminin man natin o hindi, meron tayong mga opisyal ng gobyerno, from top to bottom, na talaga ng mga, andyan yung meron mga kurap, mga tamad, mga walang alam, basta maraming dahilan kung bakit hindi nagiging functional yung kanilang ahensya. Hindi, kumbaga, in short, nawawala ng tiwala ang tao na matagal dyan, pag dyan ako lumapit, pabalik-balik ako dyan, hindi ako maaasikaso, mga ganun ba. Kaya, naging naging point ni Tukmol na siya yung last resort. Kasi nga, pag lumapit sa ahensya ng gobyerno natin, nababagalan sila kasi nga mayroong due process. Kay Tukmol, cut the process. Yan. Na hindi nila alam na mali yun at wala rin idudulot na maganda. O sige, tuloy mo. Programa sa television at radyo, siguro ng mga public service, parang mas gusto pa nilang lumapit dun kaysa sa mga ahensya ng pamahalaan. So siguro yan iba, na ipagkamali nila na akala nila yung madalian. Yung madalian na pagkuha ng relief, halimbawa. Yung iba kasi gusto lang nila mapahiya yung kalaban nila, kaya itatawag niya kasi. Yun na isa pang punto doon. Na yung iba, kung may galit ka dun sa isa, dahil mo kay Tukmol, siguradong nakaganti ka na dun sa taong kung sa kanino ka manggalit. Kasi mapapahiya yun kasi hindi magkakaroon ng pagkakataon magdepensa sa sarili niyan. Ikaw yung nandun Ikaw yung bida ron. Ikaw yung kakampihan ni Tukmol So, parang nagagamit minsan ng iba yan. Halimbawa, otoridad o pulis yung ireklamo ng isang, kung loko-loko naman talaga yung civilian, hindi ko naman sinasabing lahat. Merong gano'n, pwede mangyari yun na merong sa sobrang galit niya, kasi hindi siya umubra dun sa matino siguro yung pulis, sisiraan niya ngayon, pumunta siya kay Tukmol, palalabasin niyang yung pulis ang loko-loko at siyang matino. Di siyempre, pag pininiwalaan siya ni Tukmol, mapapahiya na ngayon yun. Ngayon, akala mo ba kung mo nangyari yun tapos na. Ang problema doon, kumbertahan ka naman ngayon ng pulis. Di ba? Nga, tatakutin ngayon kasi ni Tukmol yun. di ba? Ganun ang estilo nangyayari dyan tuloy natin. Public ito Ibig sabihin dyan, nasa-sensationalize. Parang may vigilantism dito Diba? Kasi public. Ang nature ng conciliation, ng dispute resolution, confidential ito. Parang walang napapahiya. Para sa lasting. Ang magiging output nito, Jen, ay yung tinatawag na restorative justice.
Ganun pala yun. Ibig sabihin, merong Yes. Merong kapayapaan, may kapanatagan na talagang na-resolve mo yung dispute ng both parties ng masaya pareho yung both parties. Walang naagrabyado. Ganun dapat ang justice system natin. Hindi yung na-resolve mo como nabigyan mo ng hustisya yung kabila, nawala naman ng hustisya doon sa kabila. Yun ang mali. Di ba? Ito yun natin. Hiling. Opo. Yung, ibig sabihin, merong magagamot. May pagpapatawaran. Yung relasyon, yes, magkakaroon ng conciliation at saka healing. Opo. Hindi retribution. yes, Hindi punitive. maliwanag. Kaya kasi pagka nagkapahiyaan kayo sa public, ano mangyayari Yun? Opo. So yung inaasahan mo na maaaring magkasundo pa yung mag-asawa o kaya yung employer at saka yung employee, tataw siguro ng konting naiabot yung kakyat na relief. Pero yung epekto ng kabuuan, Opo. merong isang void doon, merong isang nasaktan doon, at hindi malilimot yun. Maring matagal bago o maring hindi na magkakasundo kahit kailan. Lifetime yun. Yun ang sinasabi ko. Lalo na sa mag-asawa. Diba? Tapos may involved pa halimbawa ng mga anak nila. Kapag nangyari yung ganun, nagkapahiyaan sa nakikita ng buong mundo. Magkakaroon pa ba ng katahimikan yun? Magkakaroon pa kaya ng magandang hiwalayan o kasunduan yun? Wala na. At bibit-bitin na yun ng mga anak nila, ng buong angkan nila habang buhay. Kasi yun ang epekto na, malaking epekto na nakasira na siya ng buong pamilya. Hindi nga lang buong pamilya, tingin ko buong angkan masisira dun sa sistema ng programang Tukmol in Action na yan Tuloy natin. Ito yung problema Siguro pwede natin gawa ng example din. Sige. Noong panahon ng matandang Roma. Opo, Roman Empire. Ancient Rome. Opo, Roman Empire. Alam mo yung mga gladiators. Yes. Mga patayan. Doon sa, ano tawag doon sa mga arena. audience. Yung gallery. Arena, kasi, ang panahon ng Roman Empire, mga barbaric yung iba dyan. So, gusto nila yung patayan. Gawa pa ng pelikula niyan. Yung gusto yung bumuhos ang dugo, yung pugutan ng ulo. At kapag ka merong napatay doon at lumigwak ang dugo, palakpakan pa yun. Tuwan-tuwa sila doon sa spectacle na yun. Hindi ganun yung pagre-resolve ng Hindi ganun ang pagre-resolve. Maring yung public napapantasize dito sa ganito. Maring natutuwa siya Pero pag tinignan mo, yes. Kaya maraming nahihibang dyan sa yung mga tulponatics. Kasi, ang saya-saya nila pag nakakita sila na yung kanilang idol na si Rapi Tukmol, may pinahihiya sa publiko. May mapa-bilyonary man yan, mapa-general man yan, mapadok. Kahit sino, walang pinipili yan si Tukmol. At yun ang gustong-gusto ng putrags na mga tulponatics na mga, paano kaya kung ilagay nila yung sarili nila doon? Sila yung i-humiliate o hiyain ni tulpo sa Tukmol in Action na yun. Matutuwa kaya sila? Ganun lang kasimple yun pag tinignan mo, hindi ito yung kailangan, hindi ganito yung paraan. Yes. Lalong umihina, bypass ang ating mga institutions. Ilan ang institutions natin na pwedeng palakasin at pwedeng pagtulungan yan? Meron kang PAW. Public Attorney's Office. May Public Attorney's Office ka. Ako nakawin na po niya yun. Isa sa kanilang misyon ay tulungan. At totoo niyan, marami rin nire-refer si Senator Rapi doon sa PAW. Yes. Yan nga yung isa sa sentimiento ni si Acosta. Rueda Acosta ba yun? Sa PAW. Yung chief ng PAW. Na inaaway pa ni Tukmol. Samantalang lahat ng lumalapit kay Tukmol, inire-refer din lang niya kay Acosta sa PAW. Hindi naman binibigyan ni Tukmol ng private lawyer yung mga
lumalapit sa kanya, halimbawa, kailangan ng legal solution sa problema. O, di ang kailangan doon, abogado. Hindi naman binibigyan ni Tokmol ng private lawyer yung mga complainant na yun eh. I-refer nila niya kay Acosta na. Ano ba yung PAO? Di ba government agency rin? O, ano na itulong doon ni nagawa ni Tokmol doon? Di bumibida lang siya. Ha? Pasikat lang siya. Gusto naman ng kanyang mga panatikong mga tulog na di maintindihan. O sige, tuloy natin. Ganun daw ang ginagawa. Kaya nung narinig ko sa isang interview si Acosta. Pao Rueda Acosta, sabi niya, kami lang naman ang tampulan ng ano niya, pero puro repair lang naman sila sa amin. Bakit hindi na lang dumiretso halimbawa? Sila yung mayroong mandato. Sabi ko nga sa'yo, NLRC meron. Ang human rights meron. Meron po. Yung mandato na nasa ilalim ng batas, kasi merong alternative dispute resolution, merong opisina dyan, attached agency yan ng Department of Justice. Okay. At tungkulin nila, mag-train sila ng mga mediators, mga conciliators, mga arbitrators, para pagtulungan. Kasi kinakailangan may training yan dyan eh. Tama po. Ang usapan kasi, yung malawakang pagsasaayos. Yes. Yung long-term na epekto ng pagsasaayos, yun ang interest ng gobyerno. Hindi yung pang-awayin mo yung partido. Sabi kasi nila ko, pag dumaan kami dyan, napakatagal eh. Minsan umaabot kami ng taon, parang sa tingin namin. Yun ang proseso eh. Hindi na kami dumaan. Natural yun eh. Normal yun. Kasi nga yun ang proseso. Meron ng due process. Yun nga ang ayaw ni Tokmol, yung due process. Para ano pa yung ating proseso ng batas niya kung hindi mo idadaan doon. Paano kung ikaw yung maagrabyado at sabihin mo ang sasabihin mo, kahit si Tokmol, halimbawa, siya yung magkaroon ng kaso at biglang nakat the process siya, magrereklamo din si Tokmol na kaya nangyari sa akin yun walang due process o hindi rin siya papayag. Anak ng tipaklo mo. Gano'n lang naman yun ilalagay mo yung sarili mo sa sitwasyon kung papayag ka sa ganun. O di ba hindi ka rin naman papayag na ikakat ang proseso sa'yo, anak ng tipaklo mo, simple. Katanggap ng justisya. Yun ang proseso kasi dyan. Kaya namamali, nalilisa yung mga kabayan natin dahil sa gustuhan lamang nila na matalian. O matalian nga, pero nagkasundo ba? Naayos ba talaga? Yun ang tanong. Naayos ba talaga? Hindi. Hindi naayos eh. Ayun. Isang halimbawa, isang misis na binugbog ng kanyang mister, may mga ganun po, hihingi ngayon ng tulong sa kanya, yung misis. Di, siyempre, ang lahat ng viewers, mga nakikinig at mga supporter niya, kampi lahat doon sa misis. Ngayon, hindi siya makaganti. At least doon na niya, napagmumura man lamang yung mister. Sa kabilang banda, naipahiya yung mister, nakaganti man lamang siguro yung misis sa kabilang banda. Hindi pinagahalimbawa ko yung gladiator spectacle sa Matandang Roma. Yun pala yun. Yun lang appetite mo na makaganti ka sa... Pero hindi talaga, yun ang paraan. Tama ba yun? Yun ang sinasabi ko. Pupunta ka sa Rapi Tokmol in action para lang makaganti ka dun sa anak ng tipakulong na yan. Di, lalo lang lumaki ang problema ron, hindi na solusyonan ang problema. Yan ang napakasimpleng hindi maintindihan. Yung katulad ng sinampol niya, mag-asawa, lumapit doon. Di ba pilalaki lang lalo ang problema ron? Siyempre, ihiyay ni Tokmol yung nambugbog na asawa. Hindi mo alam ang dahilan. Kung totoo bang binugbog, kung talagang bugbugan ba talaga. Tingin ko, kung binugbog talaga baka hindi na nakarating kay Tokmol yun. O kaya mga naka-wheelchair na yun. Pagdating sa kanya, anak ng tipakulo mo, maintindihan. Para ayusin ang sigalot ninyong mag-asawa. Hindi yun ang pamamaraan ng batas. Yes. Ang pamamaraan ng batas natin, due process. Kaya may katagalan ng konti dyan. Di ba? Normal. Kayo, kapag hindi kayo makapaghintay, ayun nga, pupunta nga kayo doon. Ngunit ang tanong natin, hindi po substitute yun ng ating judicial system. Yes. Kung ang tanong nila dyan, na yung concern nila, tama ba yun? Hindi siya substitute ng
ng ating mga korte at ng ating mga piskal. Sa mga tuwid, walang basbas ng batas yun. Yung method ay arbitrary din. Sabi ko nga sa'yo, pagkaraniwan abusive, oppressive, sapagkat hindi ino-observe ang due process dyan. Kung sino yung papapahiya, ay papapahiya. Ewan ko kung nag-training siya sa conciliation. Kasi talagang pinag-aaralan yan. Hindi ka pwedeng maging mediator. Yan ang sinasabi ko. Bakit si Tukmol ay umaakto na bilang mediator, arbitrator, na hindi naman niya pinag-aralan, hindi naman siya nag-training doon, hindi niya pinag-aralan yon. Anong sasabihin niya? Na magaling siya. Sabihin niya na marami siyang pruweba, marami na siyang natulungan na ayos na. Naku po, sa kanyang pananaw lang yon, sarili niya lang yon. Wala nga siyang otoridad wala nga siyang kakayahan, wala nga siyang knowledge doon, hindi nga siya nag-training sa pagiging, para gampanan niya yung pagiging mediator o arbitrator o kung ano man, di ba? Na naaayon sa ating batas, Ms. Mariosep, dunong-dunungan lang siya. Sasabihin niya, based sa kanyang sariling experience. Lahat ng tao may kanya-kanyang experience. Hindi basihan yun. Para kung marami may experience ka na-experience mo kaya-kaya mo nang gawin sa ibang tao yun. Hindi ganun yun. Pero hindi ka pwedeng maging arbitrator, conciliator kaya, kung hindi ka nag-training. Pangkaraniwan mga abogado ito. Kung wala kang kasapatan na training dyan, at ang gawain mo lang para takutin mo yung para lang. Kaya karamihan abogado pati yung mga yon, kasi nga alam nila ang batas, nakakaintindi sila sa batas. Puro butas ang alam nito si Tukmol. Tapos siya mag-aayos sa inyo. Di baka mapahama ka palalo no, lalakang tipakulo mo. Mapilit mo yung tao na ibigay yung gusto ng kabila. Wala namang ganong proseso ang ating mga batas dyan. Pero mga pagkakataon ko, halimbawa, siyempre, isang tao na inapihan ng pulis, siyempre, takot siya. Otoridad yun may baril, hindi makakibo, hindi siya makakibo. Siguro, ang nagawa na lamang niyang kaparaanan para makaganti man lamang, kahit paano, lumapit doon sa programa, para yung pulis na yun, na umabuso sa kanya, nang api sa kanya, ay apihin din doon sa palatong programa. Pero na-monitor. Yan ang sinasabi ko, di ba? Yan ang sinasabi ko kanina pa, pagka ba pulis, ito pa naman si Tukmol hindi ko parang galit sa mga pulis. Kaya napakahirap niyang ganyan. Natin, yung mga ganyang klase, ano naman ang nangyari kaya? Binalikan kaya ng pulis naman yun. Maaaring mangyari rin yun. Hindi ngayon, ngunit sa mga susunod na panahon, baka may mangyari. Ito sinasabi natin, ang kinatatakutan natin, kailangan kapanatagan at estabilidad ng lipunan. Hindi ka gagawa ng isang bagay na maaring panandalian na bigyan mo ng konting resolusyon. Ngunit yung pangmatagalan, hindi ka nakakasiguro na walang babangon uli ng problema dyan. Na baka mas... Yun nga sinasabi ko, nakakreate siya lalo ng mas malaking problema. Doon sa sinulusyon niya ng maliit na problema, ang kapalit nun, mas malaking problema in the near future. Hindi ka na nakakasiguro kung ano magiging epekto nung ginawa niyang yun, di ba? Yun ang sinasabi ko dun Malala pa, sapagkat hindi naayon doon sa hihingi ng ating mga institusyon. Kung paano ayusin at re-resolvahin sa tamang paraan at sa paraan na itinatadhana ng mga batas. Bago ako lumipat doon sa isang bahagdan pa kong bilang kasi yung style lang yun, mukhang nadadala niya sa plenaryo ng Senado. Pero doon sa punto lang na, ewan ko lang po, kung may portion ba o kaya ay may dahilan ba, kasi kung ginagawa niya ito, may kasama pong programa at may kasamang vlog. Well, kapag ka nagbablog ka, may insentibo kung mas malaki ang kita, mas malaki ang views Hindi ko kaya yun ang motivation? Nakita pa yan? Ang laki ko nakita yan, Kong! Ito naman si Kong Marcoleta, may acting pa Kunyari, hindi alam kung may kita vlogger nga alam mo naman kung na ang daming vlogger na yumaman. Isa na nga yan,
si Tukmol. Na kaya yumaman niya dahil sa pagiging vlogger. Sabi natatawa mo ako kung ha. O sige, tuloy natin. Hindi ko sinabi sa akin, di sana nag-vlog din ako. Pero hindi ako gagawa ng para sa akin sapagkat hindi naman ako preskal eh. Kasi hindi naman ako korte, siguro pagpaliwanag na lang. Pero hindi Nako, kung ilang milyon kong sa loob ng isang buwan, kung sabihin nyo lang 1 million, 2 million, maliit yun. Merong ethical issue yan, at saka merong fiscal issue din yan. Sapagkat kung kumikita ka, teka muna, nagbabayad ka ba ng buwis sa kinikita mo? Kasi, at kung may... Ayan, pagdating dyan sa buwis, malamang, dapat questionin yan. Kasi nga, kung di mo alam kung, ginawa nga niyang foundation yan yung Rapid Tukmol in Action Alam naman natin pagka ginawa mong foundation ng isang kumpanya alam na natin yan na umiiwas yan sa tax. Di tanongin mo BIR dyan. Nagamit siya ng halimbawa network. Wala bang pananagutan yung network halimbawa sa mga nadadamit, sa mga napapahiya? Halimbawa, pag nagpo-programa siya. Nagpo-programa, napahiya yung ano ba? Meron may legal issue, ethical, legal, and even fiscal issue dito. Lalo na kung may kita dito, yung motivation, nagagamit mong pang-vlog at kung binabayaran niya, namo-monetize halimbawa sa internet. Magkano ba yung kinikita niya pang-karaniwan? Nako, kung sabi ko sa inyo, kung 1 million, 2 million lang sa kanyang style ng vlog, maliit po yun. Mahina yun, maliit yun. Sabi ko sa inyo, maliit po kung 1 million, 2 million lang sa buwan. Di dapat siguro tingnan ng issue, paano nagbabayad ng tax yung mga ganito? Kung gano'ng karami yun. Kasi kung... kung yung nagtitinda lang ng pandesal sa amin na maliit na bakery, nagbabayad ng income tax Meron talaga, napaka-efficient nung mga maniningil ng buwis doon sa kaintanin. Maliit na, maliit na panadirya lang. Talagang palagay ko yun. Hindi natin malalaman kung nagbabayad man yan. Kasi nga, ginawang foundation. O kung nagbabayad man yan, kung magkano kung gaano kaliit lang binabayaran niya si Tukmol. Kasi sa YouTube channel pa lang yan doon pa lang laki na kinikita niyan yun doon nga yumaman yan pati Facebook may kita rin baka may TikTok pa yun. Hindi ko alam. Sige. Baka hindi pa kumikita ng 20 mil sa loob ng isang buwan yun Tax kung nga sinasabi mo kumikita ng ilang milyon? Kung 2 milyon lang maliit po yun. Maliit pa yun. Paano yung pagbabayad ng tax niyan? Sino mo nga bang usisain ng BIR? Malamang, pag napanood ng BIR. Magbabayad ng tamang buwis. Kasi nagagamit pala na income. Hindi talaga legitimate na services. Kung hindi, ang isa sa motivation para kumit. Naku po. Matagal na namin alam yan, Kong. Hindi naman talaga public service yung sinasabi niyong tinatawag pa nga, may tinatawag pa siya constituent work ba yun? Ewan ko. Basta't pinalalabas niya, public service, ganyan, pagtulong, yung kanyang programa, foundation nga pero ang katotohanan nun, yumayaman siya dyan at bread and butter niya yan, yung kanyang Rapid Tukmol in Action. Dapat silipin niya ng BIR. Dapat alamin na ng BIR yan. Tituloy natin. Ako naman, naisip ko lang naman yun ko. Kasi ang kinukuha po nilang case ko, yung talagang human interest, yun bang hindi pangkaraniwang kaso kasi pagka hindi pangkaraniwan, talagang hinahype ng gusto ko. Sa mga kapatid, subjective ito. Kaya pala lalong dinadramatize. Tama. Kaya nilalagyan ng cinematic effect. So, maaaring isa yun sa kaparaanan para yung mga tao, lalo silang pumunta ron sapagkat totoo. Para lalong maraming viewers, lalong maraming views, at mas malaki kita. Ganun yan Nagkainaan pa nga niya yan. May mga part 1 hanggang maabot pa minsan natin part 10, part 15, ewan ko. Basta yung talagang viral na controversial na mga kaso, yan ang pinapasok niyan si Tukmol. Yan ang ginagawa niyang content.
biro mo, part 1 to hanggang part 10, million views yun, anak ng tipakulong. Oh, doon pa lang, halata mo na bilang vlogger, content niya lang yun. Napakalinaw na nun, Kong. Nalalagay ako sa nadatraumatize ito. So nagiging motivation, ngunit hindi nila nalalaman na nagagamit din pala sila. Yes. Para sa ganon ay meron pa. Yun ang hindi alam ng mga tulponatics. At lalo na yung paborito na sabihin ni Tukmol na mga pobreng kababayan, mga maralitang kababayan natin, yung nagagamit niya, gamit Kong, para sa sarili niyang interest. Ganun lang yun. Napakasimple. Yung isang motibo, yung income pala rito. Kung Yes. ano yung sinasabi mo, Jen. Well, tsaka sa isang panayam sa kanya ko, inamin din po naman si Senador Rapi na minsan nga nagbabayad pa sa para mag-boost. Ang tawag din, binuboost ko Oh, yung yeah, isang upload mo, magbabayad ka sa Facebook or YouTube para i-boost yun. Mas maraming tao ang makaka-views. Yeah. Parang kinukomercial po ang iyong vlog. Yes, tama. Merong ethical issue yun, Jen. Boosting po ang tawag Yan. nila. May ethical issue. Sa mga yung pagtulong mo na nakukulak-kulan ng ibang motibo. Mahirap yun. Opo. Talagang may kulay. Hindi nga siya talaga totoong pagtulong. Hindi talaga totoong public service yung programa niya eh. Ha? Vlogger nga siya eh. Ano ba yung vlogger? Yumayaman ng mga vlogger, Kong. Ha? Lalo pagka sumikat yan, maraming views. Talaga yayamat. Kaya nga yumaman yan eh. Oh. Kaya nga naging senador yan eh. Pero vlogger lang talaga yan. Oh. Ganun lang kasimple yan. Hirap yun. Ang buong akala ko, ito public service lang. Naku. Wala akong kinikita rito. Lahat ng ginagawa ko para sa inyo lang. Pero kapag halimbawa, may katapat na pakinabang yun. Yes. Oh. Ibang usapan yun, Jen. Kaya kinakatira po din yung kinikita ko naman dyan. Ibang usapan. Meron bang legal implication yon? Yun ang tanong ko sa'yo, Kong. Oh. Sana masagot mo bago tayo matapos dito. May legal implication ba yun? At ang pagkakaintindi ko pa dyan, meron yung conflict of interest. Kung dahil senador siya, tapos andun siya bilang vlogger sa Rapid Tukmol in Action. Tignan natin kung masagot. Namimigay ko rin sa mga tao, minsan nangihingi ng tulong. So, i-account natin. Kailangan na pasukin ng SGB, ng accountant. Yes. Tignan natin yung kinikita mo kung talaga maibibigay mo rin sa ano. Pero mangyayari ba yan? hindi dapat sa ganung klaseng pagkaparaanan. Ayun, Sana ang tingnan natin, restorative justice talaga. Ang pinatutunguhan lahat, kaya mo kinukumpuni yung pagkakaalit. Halimbawa, nire-repair mo. Para sa ganun, tumibay ang ating lipunan. Tama. Yes. Hindi yung paghiwalayin mo sila lalo. Kumita ka pa. Ito yung aspeto na medyo nakikita ko na walang logic dito, Jen. Sa mas malalim na punto ko, Ang nangyayari pa nga niyan, Kong, ang ginagawa nito si Rapid Tukmol, para siya lang ay maging bida at sumikat ng gusto at magmukhang magaling, hindi sinisiraan niya ang maraming tao, ang mga ahensya ng gobyerno, mga opisyal ng gobyerno, lahat yan sinisiraan niya para siya umangat. Yan ang ginagawa ni Tukmol na hindi nakikita ng ating mga kababayan, lalo ng mga tulponatics. Para siya umangat, kailangan niyang siraan yung iba. Lahat, halos lahat sinisiraan niya para siya umangat. Yan ang style niya eh. Style niya yun. Para siya umangat, meron siyang sisiraan, hindi pwedeng wala siyang sisiraan. Kahit puro invento lang yun sa kanya, walang ebidensya, puro marites, ganon ang sistema. Anak ng tipakulo. Gising, mga kababayan. doon sa punto na bakit pa kasi parang ang taong bayan to, parang lumipat na sa ganung antas na parang ayaw na nga po maniwala sa justice system ng ating bansa sa procedure na ito. At doon Unang-una, sagutin ko na yan. Unang-una nga, ang tao, kasi lalo yung mga ordinaryong tao natin, mga mamayan natin, nawalan na nga ng tiwala dahil unang-una, isa na lang ibibigay ko, dahil sa marami tayong corrupt government officials. Yan. Mula sa maliit, ultimo sa traffic enforcer dyan, hanggang sa taas. So, nawawala ng tiwala ang taong bayan. Kaya akala lang nila na itong
programang Rapid Tukmol, last resort nila na makakatulong sa kanila. Akala lang nila yon. Hindi nila alam, ang tinutulungan nila si Tukmol. Ayun, yan ang hindi nila nakikita. Nila gusto lumapit sa ganung mga klase ng mga programa. Diyan lamang natin mapapatunayan na dapat yung project ng Supreme Court na noong pa nila iniisip at saka ng Integrated Bar of the Philippines. Okay, ito yung mandatory na legal aid sana. Ibig sabihin, ito ay isang mekanismo na iniisip ng Korte Suprema sa pakikipagtulungan ng Integrated Bar. Ang Integrated Bar ay kalipunan ng mga abogado. Merong kasapatan at kaalaman sa batas ito. Mandatory na yung pagtulong. Parang ano ito, parang community service. Sa bakit doon sila pupunta dapat. Ayun, kasi may mandate. Di sana ipatupad na yan ng court, ng Supreme Court. Maganda yan kasi unlike sa PAW, unang-una ang PAW, kulang din ang manpower niya, kulang din sa abogado yan. Ang isang abogado niyan, mukhang daan-daan ang kasong hinahawakan. Paano pa makakapagtrabaho na maayos yung mga PAW lawyer? Ngayon, kung madadagdagan ng ganyan, na may pupuntahan, may ibang option ng taong bayan, siyempre, diyan na pupunta. Kaysa pupunta ka sa Tukmol na yan. Ano kung tipakulo mo? Sana nga, totoo yung sinasabi mo, Pong Marcoleta. Yun. Abogado talaga yun, may mandate. At saka yung pag-uusap doon, confidential. Ayun. Hindi ganitong nakabuyan ka sa publiko. Kaya na-humiliate ang partido. So, imbes na matugunan mo yung problema talaga na maaaring nagkapatawaran, hindi magkakapatawaran. Malabo yun. Meron ko isang mabuting halimbawa na ibibigay sa iyo. Noong bago kami nag-break, isa sa aming confirmation hearing sa Commission on Appointments. Merong isang Brigadier General parang alam ko yan. nag-appeal para confirmation. For confirmation. Sundalo. Hindi na-confirm at na-defer yata ng 2 beses dahil dumating yung asawa. Napanood ko yan po. Tama. Naisip ko lang dahil sa mga tanong na sinasabi mo ngayon, bago pumunta yung babae, yung asawa ng General Sibilia sa Commission on Appointment, nagpunta na pala sa opisina ni Senador Tulfo. Okay. Ito kayo na sinasabi ko sa'yo. Kung talagang natapos na, ano epekto? doon lamang sa pagpunta sa opisina ni Senador Tulfo, hindi na sana napunta sa Commission on Appointments. Lalong lumala. Hindi nakatulong ang putragis sa programa ni Tukmol. Napanood ko yan. Yung isang Brigadier General na dapat i-confirm sa kung ano man yung posisyon niya para siya ay ma-confirm kung ano mga cabinet position. Dahil dumating nga yung asawa na may nireklamo ata dun sa general, pero bago pumunta sa commission appointment, nanggaling na kay Tulfo. Ibig sabihin, bakit umabot pa, pumunta pa doon sa Senado, yung babae, kung naayos na kay Tulfo pa lang. Yun ang punto dito. Sabihin, walang nagawa, tulong ang putragis na programa ni Tukmol. Kaya, pumunta pa rin doon sa commission appointment sa Senate. Di ba? Napakalinaw. Walang silbi. Akala lang ng iba, kahit pag malalaking taong gano'n na-action ng mga kilala na-action agad ni Tukmol. Nako, akala nyo lang yun. Lalong lumala paano ngayon yan? Brigadier General ito. Isang mataas na opisyal na ginagamit ng pamahalaan para sa seguridad ng ating bansa. Ngayon, yung asawa pumunta kay Senador Tulfo at nagreklamo. Ang ebidensya na hindi naayos yun ay yung pagpunta niya sa CA. Kaya sabi namin, hindi naman po kami family korte. Bakit dito nyo dinala ito? Tama. Kumbaga, gusto ko sana nagpunta na pala kayo doon Di ba dapat na-settle na doon? Ngayon, nagpunta kayo rito, parang forum shopping na ito. Tama. Saka walang kwenta nga. Ano nangyari sa pagpunta niya ron?
di ba? In short, hindi rin kaya ni Tokmol na resolvein yung problema inilapit nung asawa ng general. Hindi niya naayos eh. Oh. Ano sasabihin niya ngayon? Siya yung last resort? Wow. Hanapin natin kung saan yung resort na yun. Dahil hindi naayos ito, pupunta kayo rito. Alam mo, nag-delay yung confirmation ng tao. Ito yung sinasabi ko na siguro, imbes na makatulong yun, hindi nakatulong eh. Hindi ba? Hindi talaga. Check nga ako kung hindi nakatulong kasi hanggang dun, umabot pa sa pagdinig nyo sa CA eh. Alam mo, tingin ko, kaya marami sumulat sa'yo, nag-text sa'yo, kaya nung binabakit mo kaninang mag-umpisa tayo. Siguro mga 2-3 days ago, may nabasa ako sa, sa dyaryo. Ano? One page na manifesto ng mga retired military. Yan. Na medyo nagpapahayag sila ng hindi magandang pagtanggap sapagkat meron daw I'm diretsuhin kong talagang galit yung mga military, mga retired at saka mga nakaposisyon din hanggang ngayon. Galit sila, kaya nga sila gumawa ng ganung manifesto na para maiparating nila kay Tokmol na mali ang ginagawa niyang pagtrato sa mga military men. O, di ba? Mga retired officials yun at saka mga current officials yun. Sama-sama na yun. Yung sa manifesto na yun, alam ko rin yun eh. Doon pa lang, hindi pa nag-discuss si Tokmol. Tinawag na duwag sa isang pagdinig na sa isang sundalo. At yung taong yun ay namatay yata sa pagtatanggol sa ating bansa. Ngayon, kung bayani pa lang ituring ng mga sundalo yung Kong, ipinagkaloob niya yung buhay niya dahil sa bansa. Pero yun na nga nagkaroon lang yun ng problema sa hindi pa asawa ang nagsumbong kay Tokmol girlfriend lang yata na parang umurong yata, kakasal sila dapat, umurong yung sundalo. Hindi naman natin alam ang totoong rason o kadahilanan kung bakit yung sundalong namatay na yun, umurong sa kasal. Yun ang sumbong kay Tokmol. Pagkatapos on air, sasabihan mo yung sundalo, kausapin mo sa publiko na isa kang duwag na dahil pa niya sinabi ron, hindi ko naman yung bang yung parang magtatago ko sa padaata ng nanay mo, anak ng TV, talagang grabing pang-iinsulto ang ginawa nito dun sa Tokmol dun sa sundalo na yun, anak ng baka kung ako baka sumugod ako sa studio niya at pakang ko siya dun yung duwag, hihiyain mo ako sa buong mundo. Tinan mo, namatay ng bayani yun talagang marami pang kwento yun yung sa sundalo na yun kasi mapapaiba tayo ng mapapalayo tayo. Sige, tuloy muna natin. Huwag siyang duwag. Ano ba yung bakit kinakailangan merong maganap na ganitong mga episodes? Bakit kailangan tawagan? Kasi nga dahil nga doon sa sumbong ng babae na kung sino nga yung nandun sa kay Tokmol na nagsusumbong, nandun na siya 100% ang simpatya niya at paniniwala doon sa complainant na content na niya nung oras mismo na yon. Ito lang, content niya yun mawawalan siya ng content kung hindi niya i-entertainin yun. Kung ganun lang kasimple, paliwanag doon. Munang ganito yung sundalo. Di ba? Meron pang isang vlog ako nakita. Kaibigan ko pa yun Sino? Si Sid Consolhi. Yung senior citizen. Sige. Nabigla pa ako ron Sinabi niya, Mr. Consolhi, kahit bilyonaryo ka, huwag mo kami babastusin dito. Nakita niya ata nakatungo yung tao. Bastos. Nakita ko. Parang sinabi niya, hindi po ako di ba, kung siya ang bastos doon, anak ng Tipakulo hindi naman natutulog yung matanda sasabihin niya, bastusin siya nga yung bastos. Wala siyang karespeto sa isang senior citizen. Parang hindi siya senior na rin naman yan. Dahil si Tokmol Anak ng Tipakulo sige, tuloy mo. Tutulog. Ay, hindi natutulog ka. Huwag kang bastos.
Bigyan nyo nga ng kape ito. Ayun, tama, oo. Para sa akin ay parang extreme na yun eh. Ayun. Kung baga sa weather ngayon, parang extreme weather na to. Extreme weather, no? Sagad sa... Nasa 41 degrees na tayo. Meron po iba, 43 hanggang 45 na po. Meron na ba? Wala naman yata. Ikaw nang tinatakot mo naman ako eh. Meron na, nakatala. Ang sabi nila, Mayo pa yata, darating mga 42.2. May 43 na. Meron na po. Mamaya, babasahin ko sa balita natin ko. Nako, ito, parang extreme naman yun. Yan. Opo. Sa aking palagay ay hindi ba kailangan sabihan pa si... Natural. At unang-una kung wala siyang karapatan. Bilang resource person yun nila sa Senado, wala siyang karapatan na bastusin mo ang resource person mo. Walang kaabog-abog. Anak ng tipaklo mo. Nananahimik yung resource person mo na nakikinig. Ganon. Meron kasing tao na talagang pagka nasa mga conference o sa mga diskusyon, ganyan, unang-una, bukod sa senior yun, meron talagang parang bang pumipikit pero hindi natutulog yun. Gising yun. Parang habang nakikinig siya, nag-internalize siya. Parang ganon. Yung parang mas lalo niya maintindihan, lalo na kung medyo mahina na yung tenga mo, parang nagko-concentrate ba ganon. Nakantipaklo mo. Tapos babastusin na kagad niya na ganon. Unang-una wala siyang karapatan ko. Si Senador Paul na, wag naman ganon. Sapagkat alam mo, yung mga taong yun, kaya mo tinawag doon ay resource person sila. Yes. Ano ba nang iniimbestiga mo ron, wala kang karapatan na ganun ang mga lingwahe na gagamitin mo. Alam mo, protected din sila sa mga rules niya. Sa amin sa Kamara, meron kaming rules doon eh. Okay, opo. Yun ang sinasabi ko nga. Sa Senado o sa Kongreso man yan, meron pa rin silang rules. Nagtataka nga ako, bakit ito si Tukmol, parang lumalabag na sa mga rules ng Senado. Parang pinababayaan pa rin siya. Parang mga takot yung mga kasamahan niya ron na hindi man lang siya mapagsabihan o masita nga, teka, mali na yung ginagawa mo, wala na sa rules natin. Mga ganun. Yun ang pinagtatakaan ko eh. Takot ba silang lahat kay Tukmol? Anak ng tipakulong na yun. Dahil maraming pera si Tukmol at maraming botante si Tukmol. Siguro. Kaya sila takot. Ganon, siguro. Na pag kinalaban nila si Tukmol, baka magalit yung mga lukulukong tulponatics dito, no? Kung ilang milyon na yata. Na kung hindi na babawasan, anak ng putsaris na yan, no? Sana man lang ay mabawasan. O kaya wag na madagdagan. Natatakot sila doon sa followers ng putsaris na. Yan ang nakikita ko. Yan ang dahilan. Kaya walang makapalag na kahit sino man sa kanilang sa Senado ng tipaklo mo. Puro mga tiklop. Of legislation maski na oversight. Ang rule namin do kapag meron kaming inimbita para maging resource person, yung karangalan niya, pangangalagaan mo. Yes. Mo sa mga... Tsaka respeto yun, Kong. Kailangan, inirirespeto mo rin yung mga resource person mo doon. Unang-una, hindi naman kayo korte. Para i-judge niyo yung resource person na, ganito ka, corrupt ka, guilty ka, salbahe ka, kung ano man. Anak ng tipaklo mo. In aid of legislation nga para lang kayo makapag-craft ng batas. Kaya kayo nag-i-invite ng resource person. Anak ng tipaklo mo. Silang naunang halimbawa. Ayan, opo. Pero halimbawa, yung nakapingit lang siya, hindi mo kagad masasabi na natutulog yun. Alam mo, kahit na nakaupo, kung nakapikit. Kung natutulog yun, bumagsak na yun eh. Opo. Yun pala po, may mga nag-react ng tao na nabasa ko yung reaction eh. Yun daw pala si Ginoong Consuni, pag meeting, nakaganon pala, parang ini-internalize Hindi, siya. totoo yun. Yes, yun ang sinasabi ko. Ito na siya sinasabi ng tao. Dahil ako di ba nang sabi ko sa iyo, nung hindi pa ako congressman, nagsilbi ako sa mga Federasyon ng Contractors. Yes po. Ang DMCI, isa sa mga member namin yan, sila Epe Cruz. Opo. Pag nagkakaroon kami ng convention, at nag-attend dyan, makikita mo,
talaga nakatungo pa talaga naka yes, pero tama. tinanong mo, talagang ganun pinag-uusapan eh. Kasi iniisip daw niya palang mabuti, parang ini-internalize siya kung ano sinasabi. Sinabi ko na kanina yan. Ganun pala talaga siya magsalita. Ang katunayan na hindi siya natutulog, sumagot siya eh. Di ba? Hindi po ako natutulog. Hindi, natutulog ka. Pipilit niya yun. Ito, aywan ko lang po nga, kung ang gusto ba niya ay magalit ang tao doon sa mga institusyon, sa mga general. Meron pa isang insidente ito, yung doktor. Yun nga ang sinasabi ko. Yung tao, lalo na yung kanyang mga panatikong mga gunggong, mga tulog, magagalit yung mga tao doon sa mga ahensya ng gobyerno natin o sa mga government officials natin para siya umangat. Yun eh. Para yung sarili niya ang umangat. Siya ang bida. At itong mga ito, mga kontrabida lahat. Ganun kasimple yun. Na talaga namang ang nakarinig ng mas mahahayap na pananalita mula sa nabanggit na senador at doon lang sa punto na hindi. Kayo, sinasamantala nyo yung kahinaan ng tao kapag nagreseta kayo, mga branded eh. Kasi tumatanggap kayo ng ganito, ng ganyan sa mga gamot. Ayaw nyo magbigay ng generic drugs kasi wala kayong ganito, ganyan. So, parang ang dating, sa akin, patang gusto nyo ba? Kami, mga pasyente, magalit kami sa mga doktor. Yes, kami magpa-doktor. Parang ganun ang dating ko na. Ewan ko kung ano yung motivation niya, pero... Kasi nga, mahilig siya mag-invento. Ano ba, may nakapagsumbong lang sa kanyang isa, ilalahatin niya na yung mga doktor na gano'n ng sistema. Kung meron mang isang doktor na palpak, na yung katulad ng, inilalahat na niya, na gano'n kayong mga doktor na wala naman siyang ebidensya. Kumbaga, siya na lang sa sarili niya ang gagawa ng kwento. Dadagdagan niya yung kwentong binigay sa kanya, na wala rin namang ebidensya, palalakihin niya yun, sensational yun, para siya maging bida. Masisira ngayon yung mga tao, yung ahensya, sisikat naman siya. Bida siya. Siya yung magaling. Ay, ganun lang. Ako, bilang isa, kasi nag-iimbestiga rin kami. Both in aid of legislation or oversight. Pero hindi kami humahanga sa ganung klaseng pananalita. Yes. Well, ang napapansin nga ng marami dyan, Kong, tuwing may pagdinig na nandyan po siya, 4 ang cameraman. Wow! Na kanya, para ata sa consumption ng kanyang sariling vlog ko. Yun. Doon, malinaw, di ba? Ngayon ko lang naalaman yun. Kapag pala siya nasa Senado, may mga sariling cameraman na doon sa Senado, may dala pa siyang 4 na cameraman, 4 na vlogger. 4 yung cameraman niya, siya yung para sa kanya lahat ng anggulo nandun. Para pagdating sa video niya sa YouTube channel niya, bilang vlogger, naku, magaganda lahat. Puro pang build up sa kanya lahat yung ilalabas doon. Hindi naman ipapakita doon yung hindi papabor sa magandang imahe niya. Tipak lang. Doon pa lang, alam mo na yun. Ay, sa lahat ng senador, sa buong buhay ko, ngayon ako nakakita ng ganyang senador na magpupunta sa Senado, may baong mga sariling cameraman. 4 pa, Wow, ang lupit. Nagpa-vlog siya, again, may kita po uli yun. Yun. So, yung motivation is questionable pagka ganun. Talagang questionable. Tama ka, base sa representasyon mo din, maring tama ka riyan. Sapagkat, ba't ka kailangan magdala ng 4 na cameraman? Sariling cameraman po. Sarili pa niya. Marami namang nandun talaga eh. Kaya kung gagamit ka ng sarili mo, merong ibang motivation. Kaya, may iba talaga intensyon. Kasi nga, vlogger na siya eh. As a vlogger, di lahat halos ng makukunan niya doon. Pagkakakitaan niya yon sa sarili niyang channel. I-upload niya lahat yun doon. At halos lahat, pabor sa kanya yun. Maaring ma-question yung objective. Maaring pati yung paraan nung pagbablog niya halimbawa, at saka yung pag-aayos niya ng mga disputes. Merong motivation.
Kaya lumalabas, hindi niya kayang confidential lang. Kailangan i-broadcast. Kapag bin-broadcast, hindi siya kikita kung kapag confidential siyang hanap buhay nga niya pagiging vlogger eh. Oh, kailangan nga niya ng content. Oh, kino-content niya lahat yan. Miski ikaw, Margaret, iko-content ka, pagkakakitaan ka niyan, pagka nagkaroon ka ng controversial na kung ano man. Naging public at nasiraan ng karaniwan, yung reputational damage nandun. Pag yung reputasyon yun na damage, karaniwan, irreparable damage yun eh. Yes. Kailangan magpakaingat ka doon. Walang makita dapat na ibang motivation, kundi talagang tapat na pagtulong lang. Ayun. Wala nang iba napapasok na ibang motivation. Yun nga ang laging pinagmamalaki ng mga tulponatics. At least, nakatulong daw yung kanilang idol. Naku po. Saan? Saan nakatulong? Saan parte? Ipakita nga nila. Nakang tipaklong na yan. Wala akong nakikitang magandang na itutulong. Kundi yung magbigay siya sa mga mahihirap, pag mahihirap yung kanyang content doon, magbigay siya ng konting barya, kapalit naman nun, yung million views niya, million kinita niya, aambunan niya lang ng konting barya yung pinagkakitaan niya ng mga pobreng kababayan. Yan ay naku magputya. Kapag kami pumasok na ibang factor dyan, questionable yun. Pero sa ganung estilo ko, talaga. Well, aminin naman natin o hindi, nakag-gain siya ng mga supporters, mga followers ko. Wala akong ano doon. Wala akong problema doon. Anong quality ng followers yun? Yung ba ay bulag na tagasunod yun? Hindi lang bulag, pipit bingi pa. Kung mga bulag, pipit bingi, yung mga followers niya. Kung tawagin nga namin, tulponatics. Naku po. Na matagal na namin ginigising ang mga natutulog na utak, hindi namin alam kung kailan magigising yung mga yan. Ay no, nakakaawa lang sila. Hindi na, imbis madagdagan ang kanilang kaalaman, lalo lang sila nagiging bobo. Palagay ko, habang pinag-uusapan natin ito, kung sila'y nakikinig, yan. Makikita nila kung paano. Kaya kailangan buksan mo rin ang isip nila eh. Yan. Di ba? Maaaring nagagamit din sila. Di ba? Baka nga dyan doon, nagagamit nga ako at sarado na nga pati mga isip eh. Hirap na nga kaming buksan ng mga saradong isip. Tamang lobo, kaya baka magalit sa atin. Bakit pinupunan natin ang kanilang idol? Idol. Hindi bali na sa akin yun. Kung magalit po kayo sa akin, nasa sa inyo po yun. Ngunit itinatama po natin sapagkat lahat po ng pinag-uusapan natin dito at lahat ng dapat na mangyari, isa sa alang-alang po natin ang ating mga batas. Yan. Naaayon sa batas ang ating mga pinaglalaban dito. Kung siya kanya kasi tingin ko nga marami mga nilalabag na siyang batas eh. Diba? Dahil nga unang-una, yung programa niya, yung ginagawa niya doon sa Tukmulin na Action, hindi naman siya authorized para gawin yun. Sana kung vlogger na siya, may iba siyang content or broadcaster siya, walang problema doon eh. Kaso, iba yung ginagawa niya, panggulo eh. Panggulo yung ginagawa niya po. Naku po. Pinagsasamantalahan niya yung mga mahihirap nating kababayan na ginagamit niya para siya sumikat at yumaman. Doon pa lang, pangitan-pangitan na yun eh. Pagtulong po natin, ay kailangan may mga batas po nakaayuda dyan. Hindi yung tutulong ka na lang na wala sa batas. Hindi pwede yun. Wala pong gano'n. Lahat po ng gagawin na aksyon ng isang tao, ang sasabihin niya, ang gagawin niya, ang pakikipagrelasyon niya, pati pagtatrabaho, naayon sa batas. Kaya po yung pagsisikap ng isang tao na tulungan kayo, ayusin ang problema nyo, kailangan po ilagay lahat sa batas. Hindi po po ang kamay, siya po ilalagay niya sa kamay niya yung batas. Tatawag siya. Ganun nga siya. Yun nga nakikita kong mali eh. Parang siya na yung batas. Pag tumawag yan halimbawa, tumawag yan sa isang
opisyal ng pulis, isang general, colonel, mas marunong pa siya doon at uutusan pa niya, tuturuan pa niya ng dapat niyang gawin at magpaklom. Eto, colonel, ang gusto ko itong gusto kong mangyari, itong gusto ko gawin mo. Anak ng tipaklo mo. Di siya na yung batas. Di ba, may mali na doon, Pong, may nilalabag na siya sa batas doon. Yan nga, sabi mo, nilalagay niya yung batas sa kamay niya. Siya ang batas. Siya lang ang marunong, siya lang ang magaling. Wow. Ang ganon, at tatakutin niyo yung isang tao. Yun. Isa pa yun. Pero yung 1908 case People versus Mena yata yun. Wala kang karapatan na gamitin mo ang kamay mo, ilagay mo sa kamay mo ang mga batas. Hindi pwede yun. Pasakop ka sa batas. So yun po yung ating parameter. Yun po yung ating tuntunin. Pag hindi po nakasunod sa tuntunin, pasensya na po, kagaya na sinabi natin kanina, bato-bato sa langit, mapukulan ka man, huwag kang magalit. Huwag kang magagalit. Anyway, Kong. Ang problema ko dyan, Kong, kahit na ilang bukol yata tumama doon sa tukumol na yun parang baliwala lang parang sanay na siya, parang alam niya ng baliwala yan, importante kumikita ako rito, importante mananalo ako, magiging presidente pa ako ng tipaklong, patay tayo dyan. Ay nako, okay na, tapos hanggang doon na lang yung mga amigo, mga kababayan ko. Sana man lang itong discussion na ito ni Kong Marcoleta, sana man lang mapanood man lang ng ating mga kababayan at nang madagdagan ng ating kaalaman. Hindi yung panonoorin mo yung yung mga tukmol mabobobo lang tayo. Mariosep. Sana nasa mabuti kayong kalagayan ng mga kababayan. At pagpalain na ba tayo ng Panginoong Diyos at enjoy lang ang buhay mga kababayan. Maigsi lang ang buhay natin, kaya huwag natin sayangin sa mga walang kwentang tukmol. Yun lang mga amigo. Ciao!